natin ang paglilista ng 20 pinaka-memorable lines from Pinoy movies. Ito yung mga linyang tila nagkaroon na ng sariling buhay matapos sumikat sa pelikula at kung minsan nga, sa trailer pa lang, pumatok na sa masa. Coming in at number 6, pasok ang memorable line ni Maricel Soriano sa pelikulang Kaya Kong Abutin ang Langit. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Itinuturing itong isa sa di malilimutang pagganap ng Diamond Star na si Maria noong dekada 80. That time nang ginugroom si Sharon as the girl next door. Di ba sila magkalaban natin, Maricel at saka Sharon? Si Maricel naman opted the other way, the vida kontra vida. Tama ko. Akala mo kung sino ka magsalita, no? May iwan ka dito. Bida siya ng pelikula, and yet, hindi siya nakakaawa. In fact, nakakain siya. Hindi siya mabait, selfish siya. Mahirap siyang babae na napakarami, napakataas at matayog ng ambisyon. Bata pa lang siya, napaka-ambisyosa na niya. Gusto niyang yumaman talaga. Yung line na yon, nangyari yon after nung tumaas siya. So nakatikim siya ng comfort ng buhay. Parang nabubulag na siya ng sarili niyang ambisyon. Ayaw na niya bumalik doon sa kahirapan na kinamulatan niya before. Ang ganda-ganda ng delivery ni Maricel Soriano. Naintindihan mo ba ako? Sa buhay, may mga taong tumatapak at tinatapakan. Ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko ng putik. On to our next entry, pasok sa panlimang pwesto ang linya ni Hilda Coronel sa pelikulang Gaano Kadalas ang Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Ewan ko. Once? Twice? 3 times more? Hi! Ano, kumusta ka? Nang hihina na ang anak ni Ate V na inaanak ni Hilda, kaya't kinakausap ni Hilda ang asawang si Dindo Fernando na maging tatay muna sa dying child ni Ate V. Pumayag naman si Dindo. Pero Dindo had an affair with Vilma. Parang nagsinungaling si Dindo na sinabi niya, minsan lang kaming nagkaroon ng affair or what. She was confronting the husband kung ilang beses siya, he was intimate with the other woman. Doon siya pumutok. Gano'n kadalas ang minsan? Once, twice, thrice? Gano'n kadalas ang minsan? Bakit? Importante ba yun? Hindi. Ang ganda-ganda kasi nung pagkalinya ni Hilda kasi yung subtle, hindi hysterical. Answer me. I think kasi maganda yung language. Imbes na diretsahang maraming beses ba kayo nagkita, ilang beses ba? Pero parang nagkaroon ng sarili niyang poesiya. Gano'ng kadalas ang minsan? Parang, gano'ng kadalas ang minsan ka dyan? Diba? Yung parang iisipin mo, hindi ordinaryo yung pagkakagamit ng salita. Meron nangyari. Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Ewan ko. Once? Twice? 3 times more? I don't know. I don't keep track! coming in at number 4, pasok ang isa pang classic line ni Ate Guy. At mula naman ito sa pelikulang Minsay, Isang Gamo-Gamo. I'm sorry, ma'am. It was an accident. Kung may Sister Stella L, si Ate V, eto naman ang classic line from a political movie ni Ate Guy na napasama sa ating listahan. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo! Memorable siya dahil ang galing-galing ng acting ni Nora Honor. Yung kapatid niya was picking up metal scraps dahil nagbebenta sila ng mga metal scraps sa loob ng US base. Binaril ng American soldier. Dahil ang sabi ng American soldier, pinagkamalan nilang baboy. Okay, yung bata kaya binaril. Akala nila baboy damo. Dumating yung mga Amerikano at nag-aalok ng abuloy. And then siyempre pinulit ni Nora yung abuloy. At sinabi niya, My brother is not
pig, di ba? Yung classic delivery ni Nora Honor. Ang kapatid ko ito! Hindi ba mo? Napaka-powerful nung eksena, the performance, and then the message of the movie. Nasabi ng linyang yon ang sentiment ng mga Pilipino against Americans na hindi kami baboy damo, hindi kami hayop, tao kami. Kasi nung panahon na yon, ang turing sa atin, ang mga Amerikano ay hindi tao. Imbakan ng base militar, imbakan ng mga gamot nila na expired na, etc. etc. Isa yan sa mga linya din na ginagaya ng mga tao at binabali, di ba? So like, my brother is not a pig. Ang kapatid ko, hindi pusa. Hindi siya aso, di ba? So it's become a joke, okay? But classic Nora Honor line yan. Classic Nora Honor. It stood the test of time kasi ano yan eh, directed by Lupita Kashiwahara, martial law unrest during the time of Marcos. Kung titignan mo, napakasimple, di ba? Trato ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Parang treated like animals, like a pig. Yun yung subtext ulit nung linya. I'm sorry, ma'am. He was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay tao, hindi baboy damo! Coming in at number 3, pasok ang isa pang walang kamatayang linya ni Ate Guy sa pelikulang Himala. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Elsa? Kwento ito ni Elsa na di umano'y pinagpakitaan ng birhen at binigyan ng kapangyarihang manggamot. In the movie, hindi naman talaga totoong nagpakita yung virgin eh. At one point, parang hindi na alam ni Elsa, the character played by Nora Honor, kung talagang nagpakita nga ba, naniniwala na lang ba siya sa kasinungalingan niya. Na-realize ni Elsa, yung karakter na ginampanan ni Nora, na maaaring hindi totoo yung kanyang kiniklaim na aparisyon ng mahal na birhen. Ito'y gawa ng langit, gawa ng birhen! Nasa tuktok ng bundok si Nora at maraming followers. And then she was parang confessing na wala talagang himala. Yung very statement na the miracle happens in the heart of people and the miracle is not necessarily a physical miracle is a big statement, which was the whole theme of that movie. Pero bakit nga kaya sumikat ng husto ang linyang ito? Bakit siya nag-click? Dahil maganda yung pagkaka-deliver. Lahat na lang gustong mag-impersonate kay Ate Guy lagi. Walang himala. Walang himala! Applicable to any situation. Mag-boyfriend, halimbawa, pag nag-break up, tapos nangako yung lalaki na magbabago, hindi na uli magluloko. Sabihin ng babae, walang himala. Yung kausap mo ay nangangarap ng wala sa lugar. Ang sasagot mo ay walang himala, hindi ba? Lokohan sa eleksyon. Sabihin, baka naman magbago na ako ulit. Walang himala. Pag may kumakanta ng sintonado, kung sisigawan ka na, walang himala. It's a classic also because hanggang ngayon ang dami din naman fake religious leaders. So, pwede mo pa rin sabihin walang himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen! Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos! Walang himala! At yan po ang entries natin from number 6 to 3. Sa aming pagbabalik, top 2 na po tayo ng 20 pinaka-memorable lines from Pinoy movies. Kaya, habang break, isipin nyo na mabuti kung anong movie lines ang hula nyo.